Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Nag-back out na, hindi na makikipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Diskaya. Setback kaya ito sa investigasyon ng komisyon? Hindi naman daw, sabi ng ICI. Marami-rami na rin daw silang nakuha mula kay Curly at Sara Diskaya. Sa gitna ng iskandalo, malinaw ang saloobin ng publiko. Halos lahat kumbinsido, talamak ang korupsyon sa gobyerno. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilocano na imbag na rabii, simulan na natin ang agenda. Diskaya couple hindi na makikipagtulungan sa ICI. Right against self-incrimination, in-invoke raw ng mag-asawa. Halos 300 DOH Health Center na diskubring non-operational o non-functional. Tinaguri ang City Super Health Center sa Marikina, isa palang super guni-guni. Dapat na flood control project sa Camarines Sur, hindi rin makita. Abangan ang part 2 ng aming exclusive report. Halos lahat ng Pinoy naniniwalang talamak ang korupsyon sa bansa ayon sa survey. Trust ratings ni na PBBM at VP Sara bumaba. Congressman Kiko Barsaga hindi raw kinokontrol ni VP Sara pero ang kongresista parte raw noon ng unit team. At Mariah Carey sinurpresa ang Pinoy fans sa concert. All I Want for Christmas is You, kinanta. Hindi na makikipagtulungan ang mga Diskaya. Matapos ang tatlong pagdinig ay kumalas na ang tinaguriang flood control royalty sa investigasyon ng ICI. Alamin kung bakit sa agenda report ni Lyja Bonzo. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Binawi na ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang kooperasyon sa isinasagawang flood control investigation ng Independent Commission for Infrastructure. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, akala raw ng mag-asawa oras na makipagtulungan sila sa ICI ay makakakuha sila ng rekomendasyon para maging state witness. Sa isang interview raw kasi ni ICI Commissioner Babe Singson, ipinahiwatig daw nito na wala pang nakikitang maaaring irekomenda bilang state witness. Depensa naman ng ICI, personal itong pananaw ni Singson at hindi opisyal na pahayag ng komisyon. Their investigation tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Ayon sa Executive Order No. 94, may kapangyarihan ng ICI na magrekomenda ng state witness sa Department of Justice. Ngayong araw ang pangatlong pagharap ng mga Diskaya sa ICI. Una silang sumipot sa mga pagdinig noong September 30 at October 7. Paninigurado ng ICI, hindi naman daw nito mabubutasan ang ongoing investigation nila. Dahil sa kasalukuyan, marami na raw ang lumalapit sa komisyon para tumestigo. At bilang resolusyon, lahat daw ng opisyal na pahayag ng ICI hinggil sa iba't ibang issue na pinalilibutan ng investigasyon ay manggagaling lamang mula sa kanilang spokesperson.
Bagaman kumulas na mula sa ICI ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Scandal, lahat ng mga testimonya, affidavit at dokumento na ibinigay ng mga diskaya ay gagamitin pa rin doon ng komisyon sa kanilang mga investigasyon. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. No-show naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng ICI ngayong araw. Humiling daw si Bernardo na i-reschedule ang kanyang pagdalo dahil mayroon siyang trangkaso base sa medical certificate na ibinigay ng kanyang legal counsel. Nagpa-reschedule na rin si Bernardo noong nakaraang linggo para umano magkaroon ng karagdagang panahon sa paghahanda ng mga dokumentong isusumite niya sa ICI. Tinuldukan na ni VP Sara ang mga spekulasyon na siya umano ang nasa likod ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na siya namang pasimuno para pababain si PBBM sa pwesto. Pero aminado ang VP na kilala niya ang kongresista dahil parte raw ito ng Uniteam noong 2022. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Yan ang sagot ni VP Sara sa mga haka-hakang kinokontrol niya umano ang kongresista na nananawagan na mag-resign na si PBBM. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Itinanggi rin ng bise na may kinalaman siya sa umano'y kuplat na malamang niya ay gawa-gawa lang din mismo ng mga taga-administrasyon. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Hindi naman nagkomento si VP Sara sa pagsipot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Pero wala raw siyang bilib sa investigasyon ng komisyon. Para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So on the question of integrity, definitely hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Pumalag din ang pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni ML Party List Representative Laila de Lima kung saan tinawag ng mambabatas na brat ang bise dahil sa hindi niya pagsipot sa budget hearing ng kanyang opisina. Giit ni VP Sara, walang moral ascendancy ang Kamara dahil sa issue ng maanumalyang flood control projects. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Literal na ghosted ang isang multi-million peso health center ng DOH. Sa halip kasi na health facility, talahib ang tumambad sa pag-inspeksyon ng ahensya sa Marikina City. Sino nga ba ang responsable rito? Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Isang DOH facility na naturingan pa naman na City Super Health Center, isa palang super guni-guni. Mismong si Health Secretary Ted Herbosa ang nakadiskubre ng umano'y maanumalyang proyekto sa Marikina City. Isang 4-story building na kompleto sana sa pasilidad na may kasamang laboratory at birthing facility. Isa lang ito sa 297 na non-operational o non-functional na DOH Health Center. Ayon kay Herbosa, iba-iba ang estado ng mga proyekto. Ilan dito ay completed by phases. Pero itong nasa Concepcion 2 sa Marikina, nakalista daw sa Health Facilities Enhancement Project o HFEP bilang isang completed project. Nakalista to in the 297 na completed. Pero nung nag-imbestiga kami, completed phase 1 for a 4-story building. Idudulog daw ni Herbosa sa ICI ang kasong ito para matuloy na ang investigasyon. Bayad na raw kasi ito ng 21 million pesos. Nasa pamamahala na raw dapat ng LGU ang pagpapatapos sa proyekto.
This was transferred to the local government. So local government unit ng Marikina, the city of Marikina, ang pera di-download sa LGU. And then sila ang nag-implement, sila ang nagkuha ng bidding, sila ang nag-procure. So mukhang may problema rin kami sa reporting. So I have to change the reporting yung sa completed at saka turned over. Kinukuha na raw sana ng DPWH ang proyekto para matapos na, pero ayaw daw i-turn over ng dating contractor. Kasi ayaw ibigay noong first contractor yung as-built, yung after natapos ka, ano bang, ilang semento binigay mo dyan, ilang ano yan, para ma-check nila yung gagawang susunod, para ma-check na kung tama yung itatayo ko, baka bumagsak yan. Kasi 4-story with a roof deck to eh. Maya-maya pa'y dumating din sa lugar ang Marikina City Administrator at mga taga-City Engineering Office. Tugon nila, wala silang kasalanan sa proyektong ito. Kung makikita rin natin ang documents ng LGU, may mga letters tayo na binigay sa Department of Health para mapondohan yung mga susunod pang phases, phase 2, phase 3, or phase 4. Pero walang sagot ang DOH. Walang binigay na pondo. Opisyal na ring nagpahayag sa kanilang social media page ang Marikina City Government. Huwag daw sanang linlangin ng DOH ang publiko patungkol dito. Sapat lang daw ang pondong ibinigay ng ahensya para sa first phase, ang foundation structural works. At sa paulit-ulit daw na follow-up ng LGU, wala na raw karagdagang pondong inilabas ang DOH para sa proyekto. Ang 297 non-functional health facilities ay nakakalat sa buong Pilipinas, pinakamarami nasa Luzon. Pero sa kabila ng mga pangyayari, nais na lang daw ng DOH na paganahin ang mga completed projects ng mapakinabangan na ng mga tao bilang primary healthcare provider at hindi na magsiksikan ang mga pasyente sa mga DOH hospitals. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Welcome sa ilang senador ang pagsasapubliko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Magandang paraan daw ito para maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang agenda report ni Dexter Ganiden ng Abante. Hindi na bago para kay Senate President Tito Soto ang pagsasapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Sabi ni Soto, sa naunang termino niya bilang SP sa mga nakaraang kongreso, ginagawa na nila ito. Hindi lang anya isinasama ang mga address para sa kanilang seguridad. Bukas naman sina Senator Win Gatchalian at Kiko Pangilinan na maisapubliko ang kanilang SALN. Lalo na ngayong mataas ang panawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability sa mga public official kasunod ng nalantad na flood control scandal. This is one way of bringing the confidence of the public back to government. Dahil ngayon walang kumpiyansa ang tao. So this is a way to bring back confidence na yung mga public servants natin, alam natin kung ano yung kanilang ari-arian, tugma ba ito sa kanilang kinikita. Kung totoo naman niya ang nakalagay sa SALN, walang dapat ikatakot ang mga kapwa opisyal. Sabi naman ni Senador Pangilinan, maliwanag sa batas na maisapubliko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Paraan din niya ito para mabilis masilip kung korap ang isang opisyal. Ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung wealth, prima facie evidence na yun, na ill-gotten. It's now the burden of proof on the part of the public official na patunayan na hindi ill-gotten yun. Hindi rin tutol si Senator J.V. Ejercito sa hakbang ni SP Soto. Tanging hiling niya ay hindi kasama sa isa sa publiko ang mga address para na rin sa kanilang seguridad. Ayon sa Senate Secretary, hindi na nila isinusumite sa ombudsman ang mga SALN ng mga senador, kaya maaari ng direktang humiling sa Senado ang gustong mabusisi ang mga ito. Magpapatawag ng caucus si SP Soto para sa hakbang na pagsasapubliko ng kanilang SALN. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante. Tulad sa Senado, bukas din ang Kamara sa ideyang labasan ng yaman. Willing raw mauna sa SALN reveal si House Speaker Bogie D. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Handang
Handang mauna at maging halimbawa si House Speaker Bogie D pagdating sa pagsasapubliko ng kanyang SALN. Bukod sa kanya, handa rin daw sumunod ang mga miyembro ng Kamara kung kinakailangan. Pero dapat reviewin muna anya ang rules o mga panuntunan sa pagsasapubliko ng mga mambabatas sa kanilang SALN. Sa memorandum ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, pinapayagan na ang publiko na makakuha ng kopya ng SALN o mga sensitibong impormasyon ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Welcome para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang direktibang ito ng Ombudsman. Makakatulong po ito kasi magkakaroon ka ng baseline determination ng actual wealth ng hindi lang po ng mga kongresista at senador kundi lahat po ng mga opisyal po ng gobyerno. So ibig sabihin, makikita natin kasi doon kung gaano ba kalaki, gaano kaliit yung pong kanilang net worth, no? Yung basically yung kayamanan po nila, gaano kalaki utang nila. Naniniwala naman ang Makabayan Bloc na mas lalong kailangan ngayon ang access sa SALN ng publiko dahil sa paglala ng issue sa korupsyon. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, matagal na raw dapat ginawa ito ni dating Ombudsman Samuel Martirez. Pero sinadya raw na isikreto ang mga SALN para pagtakpan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Iginit naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na malinaw na mandato ito ng Ombudsman bilang anti-corruption champion. Protektahan anya ang pampublikong interes, hindi ang interes ng mga nasa kapangyarihan. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Normal at laganap ang korupsyon sa bansa. Yan ang lumabas sa latest Pulse Asia Survey kung saan 97% ang nagsabing talamak ang korupsyon sa gobyerno. 0.4% lang ang hindi naniniwala rito. 2% naman ang walang opinyon. 59% din ang nagsasabing normal na ang korupsyon. 30% naman ang hindi sang-ayon dito. Maraming Pinoy ang naniniwala rin na lumala ang korupsyon sa nakalipas na taon. Samantala, 9 sa 10 Pinoy ang naniniwalang may sabwatang nangyari sa flood control scandal. Ayon sa Pulse Asia, 90% ang nagsasabing magkakakuntsaba ang executive officials, mga mambabatas at kontratista sa paglustay ng pondo para sa mga proyekto. 4% lang ang hindi sang-ayon dito. Lumabas din sa survey na 54% ng respondents ang pabor sa mga congressional investigation para maparusahan ang mga sangkot sa anomalya. 19% ang naniniwalang sagot ito sa public clamor for action against corruption, habang 13% ang nagsasabing diversionary tactic lang ito. Ginawa ang survey noong September 27 to 30, ilang araw matapos ang malawakang protest kontra korupsyon noong September 21. Kapwa bumaba ang trust ratings ni PBBM at VP Sara sa latest SWS survey. Mula 48% noong Hunyo, bumaba sa 43% ang tiwala sa Pangulo noong Setyembre. Pero ayon sa Malacanang, deadma lang si PBBM sa mga numero dahil mas nakatutok daw siya sa trabaho. Si VP Sara naman, bumaba ang trust rating mula 61% noong Hunyo sa 53% noong Setyembre. Kaugnay niyan ay makakausap natin political analyst Jean Franco. Magandang gabi po sa inyo, Professor Jean. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi sa mga nanonood. Ito po bang mga trust ratings na ito, iba-iba po yata ang mga pinanggagalingan na numero. So, ano ba talaga ang paniniwalaan natin? Anong proseso o anong uri ng pagsasurvey ang pinaka mapagkakatiwalaan? Kasi depende to kung ang sagot ng tao depende kung paano siya tinanong, di ba? So dito sa trust ratings ang tiwala, no? Tiwala yung tinatanong dito at yun yung kumbaga merong mga pagpipilian yung mga tao kung gaano nila pinagtitiwalaan itong mga opisyal ng gobyerno na ito, no? I see. So may mga demographics din po na
kaugnay dito. Yes, oo. Yes, oo. At nakikita natin na si VP Sara Duterte ay talagang across age groups, no, medyo talagang bumaba siya, at si Pangulong Marcos hirap pa rin dun sa mga 18 to 25-year-olds demographic. Oo. Dito sa latest. I see. Dito, So sa oo. 18 to 25 medyo hirap si PBBM. Yes, Ah, oo. So what do you say about the shifting public mood? Yan daw ang sanhi ng pagbaba sa trust ratings ayon sa SWS. Yeah, oo, no? At ano rin ito, parang kino-corroborate nito yung earlier survey ng isang survey company naman, no? Na may parang merong mga grupo ng mga Pilipino na tila hindi naman undecided, pero hindi sila pabor sa presidente, hindi rin sila pabor sa vice presidente, no? So isang napakahalagang development ito. Well, dala na rin ng mga recent developments, no, katulad nitong flood control scandal, corruption scandal na ito. Ayun, okay. Is there such a thing as a tipping point? Ito pong sa inyong pagtatala ng mga numero, at kung ihahambing po natin sa mga nakaraan tulad ng People Power Revolution in 1986 or ito pong laban po sa dating Pangulong Erap Estrada, ito po bang mga numerong ito ay peligroso na para sa administrasyon o malayo pa? Sa tingin ko malayo pa naman, ano. Alam mo, palagay ko sawa na rin ng tao dun sa mga extra constitutional means of changing the government, at mananatiling, tingin ko, for as long as merong, like ngayon, merong ICI, tapos gumagawa ng mga hakbang para maging mas transparent kahit papano. Kahit patuloy yung mga protesta, tingin ko hindi naman tayo darating dun sa tipping point. Wag naman sana, no? So would that be a relevant question to ask at this point? Yung kung kayo ba ay sang-ayon sa isang revolutionary government o pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos, o masyado pa pong maaga considering that he is at 40+%? Hindi pa masyado pang maaga, at saka tingin ko mahalaga na maintindihan ng tao kung na kumikilos, pero syempre talagang sabi nga, kailangan mo rin talagang palakasin yung pruweba dito sa mga tao, at of course medyo nababagalan, pero kumikilos naman ang civil society para manmanan yung mga pangyayari nitong corruption scandal. So ano po sa palagay ninyo ang dapat gawin ni Pangulong Marcos para makabawi, or even VP Sara Duterte? Ang tingin ko si Pangulong Marcos kailangan talaga na may makulong, no? At kailangan tutuhanin niya yung sinasabi niya na kahit kamag-anak niya, kahit na kaalyado niya, ay wala siyang palalagpasin, no? Babantayan yun ng mamamayan. At si Vice President Duterte naman, siguro kailangan medyo bawasan niya yung kanyang pagbiyahe, kasi nakikita siguro ng mga tao na medyo distracted siya, no? Gawa nung alis siya ng alis at inaasikaso niya yung kaso ng kanyang ama, no? Okay, so ano naman masasabi po ninyo dito sa Pulse Asia survey? Nagsasabing normal at talamak na ang korupsyon sa bansa? Yeah, it's not surprising, no? Pero sana wag nating gawing normal. Gawin natin kamuhian natin, no? Patuloy tayong magmanman at kumilos. Ayun, okay. So the survey is conducted every when? Should this be financed by someone, or ito po'y bagay na ginagawa ninyo regularly, like quarterly, for example? Ito kasi is, if I'm not mistaken, commissioned by a group, Stratbase, I think, itong sa SWS. So ito yung, kumbaga, kung meron lang mag-commission nung isang particular survey na gusto nila, then that's when SWS will conduct the survey. Pero I'm not from SWS, pero alam ko yung SWS, meron silang mga regular surveys pa rin, bukod dun sa mga commissioned surveys. Maraming salamat po sa inyong oras. Political Analyst Jean Maraming Franco. salamat, Trina. Maraming salamat. PBBM nag-aalala sa epekto ng flood control scandal sa ekonomiya. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Aminado ang Malacanang na nag-aalala si PBBM sa magiging epekto ng flood control scandal sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman iniutos ng Pangulo ang mga hakbang para matiyak na mapapanagot ang mga nasa likod ng iskandalo. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, higit sa pagbawi sa ninakaw na pondo, tiniyak ni PBBM na aayusin ang sistema para matuldukan na ang kultura ng korupsyon. Sa kabila ng lumalawak na iskandalo, tiwala naman si Gomez na buo pa rin ang kumpiyansa ng mga investor sa bansa at nananatiling matatag ang lagay ng ekonomiya. The President heard the people's plea. Ayon kay PBBM, ila-livestream na ang BICAM hearing sa 2026 budget para matiyak ang full transparency. Kaugnay naman sa flood control scandal, handa raw siyang humarap sa investigasyon sakaling umabot ito sa bakod mismo ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy! Pinky, inanunsyo ni President Bongbong Marcos na bubuksan sa publiko ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget. Tanggal na rin ang anumang small committee para alam daw ng lahat ng tao ang anumang pumapasok sa budget. Ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Nagkasundo na raw sila ni House Speaker Bogie D na nandito rin sa palasyo kaninang tanghali. Pabor din daw dito si Senate President Tito Sotto. Ayon kay PBBM, dapat naman talagang bukas ang BICAM pero kadalasan ay hindi nasusunod ang tamang proseso dahil sa mga small committee. Confident din daw ang Pangulo na wala siyang kailangang i-veto dahil binantayan niya ng mabuti ang budget. In his own words, involved daw siya sa pagbuo ng budget na ito. Pero titingnan pa rin daw niya kung hahantong sa pag-veto sakaling may mga line item na wala sa plano ng kanyang administrasyon. I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines. Pinky, diretsahan ding sinagot ng Pangulo ang tanong ng bayan na sakaling umabot ang investigasyon ng maanumalyang flood control projects at budget insertion mismo sa Malacanang, handa kaya ang Pangulo na sumailalim sa investigasyon? I'm confident because I know what we did or did not do. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. More than willing naman daw siyang isapubliko ang kanyang SALN kahit sino pa ang mag-request nito. Ayon kay PBBM, nagulat raw siya nang umupo noong 2022 dahil ipinatanggal ng Duterte administration ang access sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga public official. Tila imposible raw na makita ang mga dokumento ng mga public official sa ilalim ng dating administrasyon. Pero ang Marcos Jr. administration, anuman daw ang maungkat laban sa kanilang administrasyon, handa ang presidente na humarap at patunayan at patotohanan ang kanyang mga salita. Samantala, fully supported naman ng Budget Department ang announcement na ito dahil ito raw ang pinakaunang pagkakataon na bubuksan sa publiko ang usually ay closed-door hearings ng Congress. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Malacanang.
Bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga questionableng proyekto ng mga diskaya. Magkano kaya ang posibleng mabawi ng gobyerno mula sa insurance ng mga ito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sinimula na ng Insurance Commission ang proseso para mabawi mula sa mga kontraktor ang insurance na inilagak sa mga ghost at substandard flood control project. Pagtitiyak ng komisyon, may mababawi pa ang gobyerno. Ang mahabol po natin sa ghost projects ay about 30% of those. Although meron pong minitig ko na po lahat ng ating mga insurance companies on this, they're looking at some other provisions of law that they think they should be paying because the contract has not been acted on. Sa inisyal na komputasyon ni Senador Win Gatchalian, nasa 10 bilyong pisong insurance ang mababawi mula sa inilagak na performance band ng mga kumpanya at joint ventures na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Mula kasi 2022 hanggang ngayong taon, mahigit sa 30 billion pesos ang kabuang halaga ng 421 na mga infra project ng gobyerno ang nakopo ng mga Diskaya. Paliwanag ng Insurance Commission, obligado ang mga kontraktor na maglagak ng insurance na 30% ng kabuang halaga ng mga nakontrata sa kanila bago ito i-award ng gobyerno. They're supposed to have them under collateral or some other asset of the contractors. And this one, it's the DPWH who's the obligee. And when the DPWH tries to collect from the contractor, they can also collect directly from us because it's callable on demand and it's a surety. Lalagda rin sa kasunduan ng Insurance Commission at DPWH para sa data sharing kaugnay ng mga maanumalyang infra project na kailangang habulin ang performance band. Nakikipagtulungan din ang IC sa DOJ para sa iba pang hakbang para mapanagot at maibalik ng mga kontraktor ang pondo na inilaan sa mga substandard at ghost project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Nadagdagan pa ang mga personalidad na sakop ng AMLAC crackdown matapos i-freeze ng ahensya ang assets ni Juanito Coronel Mendoza. Isa si Mendoza sa mga accountant ng DPWH Bulacan First District Engineering Office kung saan nadiskubre ang maanumalyang flood control projects. Batay sa dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, saklaw ng freeze order ang 39 bank at insurance accounts ni Mendoza. Halos 100 sasakyan at ilang ari-arian. Miyembro si Mendoza ng tinaguriang BGC Boys o ang grupo ni na Henry Alcantara at Bryce Hernandez na tumanggap umano ng bilyon-bilyong pisong kickback mula sa mga ghost o substandard flood control projects sa Bulacan. Day 3 na ng pangangalampag ng ilang transport group para buwagin ang DOTR SAIC dahil sa umano'y panggigipit nito sa traditional jeepney drivers. Tinabla rin nila ang balitang sasama na sila sa Public Transport Modernization Program. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Hindi alintana ng Manibela ang buhos ng ulan pagdating sa kanilang tigil pasada at kilos protesta sa Philcoa, Quezon City. Panawagan pa rin ng transport group ang pagbuwag sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR na umano'y ginigipit sila. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, aabot sa 15,000 ang nakiisa sa tigil pasada sa NCR, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Nakatakda rin sanang kalampagin ng Manibela ang opisina ng DOTR. Pero sa mensahe ni Valbuena sa Billionaire News Channel, wala na raw munang pagkilo sa DOTR dahil nagkausap na sila ng LTFRB. Kanila na rin daw naparating kay Acting Transport Secretary Giovanni Lopez ang kanilang mga hinaing. Kabilang pa rin dito ang Public Transportation Modernization Program na kanilang tinututulan. Ayon sa dating LTFRB chairman na ngayon ay chairman na ng Office of Transport Cooperatives o OTC na si Attorney Chofelo Guadis, sasama na raw ang Manibela at Piston sa programa.
Kinausap na ho natin ang Manibela. Sila ho ay pumayag na umanib na sa programa. Kausap na rin po natin si Modi Floranda ng Piston. Sila po ay aanib sa programa. Sila po ay mabibigyan ng pagkakataon para po pumasada ulit. May mga ruta ho kaming binibigay sa kanila and pwede muna silang pumasada habang pinaprocess po yung kanilang application. Pero sa eksklusibong panayam ng Abante Radio kay Valbuena nitong umaga, sinabi niyang imbento lang ito. Kami sa kanila, siguro ho, malaking joke yan para kay nagaling kay Chairman Chopi Luguadis. Siguro nagbibiro lang siya. Iniintindi na lang namin pero wala ho kaming ganung usapan. At wala ho kaming ipinapahayag na kami ay sasali sa kooperatiba or magko-consolidate ho kami. Sa panayam naman ng Billionaire News Channel kay Camo Di Floranda ng Piston, sinabi niyang wala pang ganong pag-uusap. Actually, baka iba po yung pagkunawa ng dating chairman ng LTFRB. Meron po kami mga opsyon na inilatag sa kanya nung panahon siya yung sekretary, siya yung chairman. Una, yung bukas kami doon sa usapin ng kooperatiba. Pero yung sinasabi namin yung as-is kooperatiba, ibig sabihin yan, hindi siya konstruksyon, hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba o isang corporation, kundi mananatili yung individual na mga pag-aari ng mga individual na mga operator. Nakatakda daw nilang kausapin muna ang bagong LTFRB chairman na si Attorney Vigor D. Mendoza hinggil sa modernization program. At bukas naman din daw ang kanilang linya para kay Guadis. Para sa agenda, Jess Ignacio, Billionaire News Channel. Sa patuloy na pagkalkal ng Billionaire News Channel sa maanumalyang flood control projects, natuklasan namin na 5 construction firms ang pagmamay-ari ng iisang pamilya sa Camarines Sur. At sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, aabot sa 40 billion pesos ang nakubra nilang kontrata mula sa gobyerno. Ano nga bang estado ng mga nahawakan nilang proyekto? Alamin sa Part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Ginobatan, Albay. So Joash, ano na ang latest na iyong mga nasilip? Kanina may mga nasilip tayo na flood control projects doon sa may Camarines Sur at bagamat kahit papaano buo yung mga naabutan natin mga flood control project doon, yung mga residente may kanya-kanya pa rin silang hinaing doon sa mga flood control project na tinitirahan nila. Isa ang Camarines Sur sa mga lalawigang madalas mapinsala ng matinding ulan at pagbaha. Ayon sa Sumbong sa Pangulo website, mula 2022, aabot sa 241 ang flood control projects sa iba't ibang bayan nito na may kabuuang halaga na 16.9 billion pesos. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan ng aming team na 5.9 billion pesos o 35% ng mga proyekto sa lalawigan napunta lamang sa iisang pamilya. 43 projects na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos ang nakuha ng Bicol Goldra Construction Corporation na nakapangalan sa isang Steve Chio Ibasco. 27 projects na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos ang napunta sa GCI Construction and Development Corporation ng isang GG Ibasco. Habang 5 proyekto na nagkakahalaga ng 253 million pesos ang napunta sa SHLA Construction and Supply na nakapangalan kay Sheila Ibasco. Pinuntahan namin ang ilang flood control project na hawak ng mga Ibasco. First stop ang isang cut-off channel sa Bicol River. Ito ang pinakamalaking flood control project contract na hawak ng GCI ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, inilalagay ang isang cut-off channel para magkaroon ng isang mas straight na daanan ng tubig ang mga ilog na may ganitong klaseng pagliko. Sa pamamagitan daw nito, mas nagiging mabilis ang pagdaloy ng tubig at naiiwasan ang pag-apaw nito sa ilog. Kita ang revetment structure sa lugar. Matibay at nakakatulong naman daw ayon sa mga residente. Ang kaso, hindi namin makita ang umano'y cut-off channel na inilagay noong nakalipas na taon. Maliban sa daanang ito ng tubig na ilang dekada na raw ganito ang itsura. Ayon sa mga residente rito, hinukay lang daw ang pampang ng ilog para lumuwag-luwag ito ng kaunti. Ang naabutan namin, tila mga inukab na lupa sa paligid ng ilog at mga nakatambak na sheet piles.
Hiwalay na kontrata pa kasi ang revetment structure sa paligid ng ilog na ayon sa sumbong sa Pangulo website, hawak din ng GCI at ng Bicol Gold Rock sa dalawang separate contracts worth 120.6 million pesos each. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Ibasco. Nagtungo kami sa mga tanggapan ng Bicol Gold Rock at GCI pero anila, wala raw kaming maaaring makausap sa kasalukuyan. Si Madam nasa ano yun? GCI po? Hindi ko alam kung nandoon, pero doon sila sa magsaysay ang opisina ng GCI. Ang mga residente naman ng Bula, Camarines Sur nagrereklamo rin dahil sa isang gumuhong flood mitigation structure. Ilang buwan pa lang matapos itong maitayo at kahit na walang bagyo. Worth 120.9 million pesos ang kare-repair lang uli na proyektong ito along Pawili River at isang section lang ng 816 million peso flood control structure sa paligid ng ilog. Pinaghati-hatian ang mga kontrata ng 6 na kontraktor, ang Bicol Gold Rock at GCI na mga Ibasco, ang Sunwest at Hightone na konektado kay ex-Congressman Zaldico at isang Montopar Builders Corporation at Ramar Plus Incorporated. Talagang nakakatakot siya, para siyang nagpuputukan. Bakit? Pumuputok po si mga riprap, pader. Yung pader yung pumuputok? Opo, yung pagguho niya pumuputok. Kakagawa lang nun, di ba tuloy? Oo, 3 months pa lang yun. Tapos, kailan po nila sinimula na ayusin? Di pa po yan matagal. Mga isang buwan, ganun po. Ngayong taon, pero buwan pa lang. Minsan po, may nabisita din dyan ng mga kaya lang tinitignan ko lang. Mahirap kasi magsalita, kuya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na 5 ang nakalagay na kumpanya sa kanilang pangalan. Kasama na ang Empire 9 Construction OPC at ang Primer Construction OPC. Kung kukunin ang datos ng bawat kumpanya, mula 2016, nakakubra ng 235 DPWH projects ang GCI Construction na aabot sa mahigit 23.8 billion pesos. 220 projects naman o katumbas ng 13.5 billion pesos ang nakuha ng Bicol Gold Rock Construction Corporation. 71 projects na nagkakahalagang 2.2 billion pesos ang nakuha ng SHLA mula 2019, habang tig 24 ang Empire 9 at Primark worth 1.5 and 1.1 billion pesos. Hindi pa kasama rito ang mga proyektong nahawakan nila sa labas ng Region 5. Ibig sabihin, sa loob ng halos 10 taon, aabot sa mahigit 500 infra projects ng pamahalaan ang nahawakan ng mga Ibasco sa buong Bicol Region. Naaabot sa at least 40 billion pesos ang halaga. Corina, importante na i-note dito yung 40 billion pesos worth of DPWH contracts. Dito lang yan sa Region 5 makikita. At pinakamalaking bulto nito doon din sa may Camarines Sur. At may instances pa na may 2 kumpanya na pagmamayari itong mga Ibasco na magkasama sa isang joint venture sa isang kontrata, which begs the question on the issue of the legitimacy of the bidding at yung iba pang mga na-raise na issue doon sa mga nakalipas na Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng pag-amin ng mga Diskaya ng pagkakaroon nila ng 9 construction firms na sumasali na magkakasama sa mga bidding ng mga kontrata. Corina. Question lang, Joash, kapag ganyan na meron kang nadidiskubre sa iyong mga investigasyon, ano ang susunod na hakbang? Yan ba yung findings nyo? Isusumbong ninyo kay Secretary Vince Dizon? Kanino kayo pupunta with all of your findings? Corina, matagal na rin namang sinasabi ng iba't ibang investigating authorities katulad din ni DPWH Secretary Vince Dizon na maaari namang i-report sa kanila yung mga ganitong instances kung saan may nakikita yung media mismo doon sa kanilang pag-iimbestiga ng mga possibly anomalous na mga flood control. Hindi lang flood control, kundi pati yung mga ibang infrastructure projects na possibly a source ng corruption. At kasabay nito, una na rin namang naimbitahan yung Billionaire News Channel na makapagbigay din ng kanilang mga findings sa ICI patungkol dun sa iba pang nating mga storya dito sa ating pagtingin at pagkalkal noong mga possible corruption dito sa DPWH at mga government contractor. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban. Nag-uulat live mula sa Ginobatan, Albay. Gobyerno at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangalinan magko-collab para paigtingin ang healthcare services sa bansa. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Wala pa ring chairman ang Senate Blue Ribbon Committee matapos itong bitawan ni Senator Panfilo Ping Lacson. Para sa isang eksperto, kahit sino raw kasing senador ang tumanggap sa posisyon, may kanya-kanya silang mga bagahe. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sino mang umupo bilang bagong Blue Ribbon Committee Chair, ang sistema ng Senado ang pinakamalaking problema ayon sa eksperto. It just further exposes, Attorney Karen, the nature of the Senate right now, where we are something like in a Game of Thrones series where plot twists are coming in. The Senate has been a bastion of dynasties and various political interests. Sa pagbaba sa pwesto ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang committee chairman at pagpapalit liderato sa Kongreso sa gitna ng investigasyon sa korupsyon, malaking butas anya ang sari-sariling politikal na bagahe ng mga senador. Ito raw ang dahilan kung bakit mahirap magsabi kung sino ang dapat sumunod kay Lacson sa Blue Ribbon. Nang tanungin tungkol kay Senator Pia Cayetano at maging kay Senator Erwin Tulfo bilang candidates for chairmanship, delikadesa na raw ang dapat isaisip ng mga may isyung political dynasty. She has the experience, but Attorney Karen, let me just say 2 words here, political dynasty. So there's that particular baggage which we cannot easily dismiss as a minor thing because political dynasty is a major issue. Not just in the Senate, but even in our political system. Sina Senators Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Bam Aquino naman daw walang gaanong political baggage. Pero dahil kilalang kahanay ng minority, baka raw maging problema ang political pressure mula sa ibang political camps. Ang nakikitang solusyon ni Araw, ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Pero kung iaasa sa Kamara ang pagpasa nito, malabo raw itong mangyari. Karamihan daw kasi sa nakaupo, nakikinabang sa kawalan ng anti-political dynasty policies. Malaking bagay daw talaga ang dynasty sa usapin ng leadership. Hindi lang daw kasi class interest kundi familial interest ang nakataya sa tuwing may umuupong dinastiya. Kaya para sa eksperto, structural and policy reforms ang kailangan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa gitna ng lumalalang korupsyon sa bansa, paggamit ng blockchain technology ang nakikitang sagot ng ilang eksperto. Pero paano nga ba ito gamitin? At handa na ba ang Pilipinas dito? Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Itinutulak ngayon ng tech experts at advocates ang paggamit ng blockchain technology laban sa korupsyon. Ang blockchain ay isang decentralized ledger at may kakayahang pagsamasamahin sa iisang digital platform ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Dito makikita ang daloy ng mga transaksyon ng bawat ahensya, aspetong magbubukas dito sa public scrutiny dahil kahit mga pribadong individual, maaaring maging user ng nasabing platform. Ang users ang magsisilbing validators ng mga transaksyon. The most important thing in blockchain is the validator. Validator can be public or private. Security is the most important consideration for building the blockchain. Yeah. It has to be a sovereign validator. Mean to say, starting from the data center, the infrastructure layer, the network layer, mean to say the software itself, has to be locally formulated or built in the country. Hindi raw kailangan ng 100% digitalization ng government transactions para paganahin ito. Sa blockchain kasi, magsisilbi lang na end users ang government agencies. Noong nakaraang buwan, lumagda ng kasunduan ng DPWH at Blockchain Council of the Philippines sa paglunsad nila ng integrity chain. Sige kami muna, and then let's try to use the foreign assistant kasi klaro yung mga papeles lahat nun. We hope that after this POC, right, we can now replicate this across all. Hindi na bago ang teknolohiyang ito. Sa katunayan, isinusulong din ito ni Senator Bam Aquino sa ilalim ng Senate Bill No. 1330 para naman sa national budget. Ayon sa mga eksperto, hindi sapat na gamitin lang ito. Kailangan din daw magtatag ng sariling blockchain network para matiyak ang digital sovereignty ng Pilipinas. Sa malaking industriya ng blockchain, kailangan panatilihin ang integridad ng mga pamamaraan ng pagbabantay laban korupsyon. Hindi hawak ng mga dayuhan kundi kontrolado ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
Makikipag-collab ang gobyerno sa health and wellness platform ni ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan para magkaroon ng digital access ang mga Pilipino sa healthcare services. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nilagdaan ng DICT at MWell ng Metro Pacific Health Group ang isang kasunduan para i-integrate ang digital health services sa government digital platforms sa pamamagitan ng eGov.ph app. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding na pinirmahan sa Bacoor City, Cavite, ikokonekta ang platform ng MWell sa mga eGov app para makapag-access ang mga Pilipino ng serbisyong medical online kabilang ang konsultasyon, medical records at referrals. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, tutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng digital public services lalo na sa larangan ng kalusugan. Pwede na yan mag-integrate sa ibang ospital, pwede rin mag-integrate sa PhilHealth. So this is a start of the mandate to us by the President. Sinabi ni Presidente, sa healthcare naman, i-automate na natin end-to-end. Sinabi naman ng MWell officials na makatutulong ito para mapasimple ang access sa health records at mapabuti ang koordinasyon ng mga public at private health provider. Ayon kay Metro Pacific Chairman at ultrabilyonaryo na si Manny V. Pangilinan, mapapabilis ng kasunduang ito ang paglago ng telemedicine sa bansa. Lalo na't bahagi na ng Metro Pacific Health Tech ang Konsulta MD matapos bilhin ng 917 Ventures noong Pebrero. Distance should not be an impediment to the delivery of healthcare to our people. And of course, affordable. Right now, with Consulta, if you sum it together, the total subscriber base is anywhere between 45 million subscribers already. So it should expand in the coming years. Sa pamamagitan din ng bagong integration, maaari daw mapadali ang pag-digitize sa Universal Healthcare Agenda ng pamahalaan. Ilan lang sa mga serbisyong inaalok ng MWell bukod sa teleconsultations ay ang online appointment booking, health monitoring services, at maging AI-assisted clinics para sa mas high-tech na pamamaraan ng pagpapakonsulta at medical services. Dagdag pa ni MVP, target din niyang ma-expand ng ground presence ng MWell clinics bukod sa kasalukuyang serbisyo ng Metro Pacific Health tulad ng Makati Medical Center, Cardinal Santos Medical Center at ng Asian Hospital and Medical Center. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Tumaas ang cash remittances ng mga OFW ilang buwan bago magpasko. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, $2.98 billion ang narimit nila noong Agosto kumpara sa $2.89 billion Agosto noong nakaraang taon. Pinakamataas ang remittance galing sa mga Pinoy sa Amerika. Sinundan ito ng Singapore. Pangatlo naman ang Saudi Arabia. May bagong miyembro ang United Asia Automotive Group ni Bilyonaryo Romel Sitin. Sa lumalaking Philippine auto industry, bakit nga ba pivotal moment yan para sa kanyang motoring empire? Alamin sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. More business, more sales, more cars, more traffic. Yan ang sinabi ni Bilyonaryo Romel City noong Agosto sa pagbubukas ng flagship dealership ng car brands na Link & Co at Baik sa North EDSA. Parehong nasa ilalim yan ng United Asia Automotive Group. At makalipas lang ang 2 buwan, may newest addition na sa vehicle portfolio ng kumpanya, ang Chinese car brand na Jet2 Auto. Kabilang din sa 19-year-old automotive distributor ang Photon, Chery at ang kakalaunch lang na Radar. Sa pagpasok ng Jet2 sa kanilang motoring empire, sinabi ni City na mas pinapalakas nito ang kanilang commitment sa pagbibigay ng mobility solutions sa mga Pinoy. Unang dumating sa Pilipinas ang Jet2 noong 2023. Sa ngayon, meron na itong 21 dealerships nationwide at noong nakaraang taon, nakabenta na ito ng aabot sa 2,600 units sa pangunguna ng SUV na Jet2 T2.
Kasabay ng kanilang expansion, inaasahan din ng CITIN-led company ang transformation ng Philippine automotive landscape with their customers in mind first. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. VP Sara, hindi raw hihingi ng tulong kay PBBM para sa interim release ng kanyang ama sa ICC. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Limot na bayani, yan ang tingin ni Gemma Tabian sa tulad din ng mga magsasaka habang ipinagmamalaki daw kasi ng gobyerno ang 20 pesos na bigas. Sila ang napupuruhan. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na pinalagpas ng isang magsasaka mula sa Occidental Mindoro ang pagkakataong makaharap sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Dito ibinulalas ni Gemma Tabian na nagpakilalang anak ng magsasaka ang hinaing sa gobyerno. Ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Dahil anya sa nasabing proyekto ay kinailangang mag-import ng bigas ang gobyerno na sanhi ng pagdami ng supply at bumaba ang presyo ng kanilang palay. Bumibili nga anya ang gobyerno sa kanila pero may limitasyon naman sa bawat magsasaka. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Tinawag naman ni Committee on Agriculture Chairman Francis Pangilinan na lason sa mga magsasaka ang rice tarification law. Bumabahaan niya mga imported na bigas at ikinabahala ang posibleng price manipulation dahil nananatiling mataas ang presyo nito. Suportado naman ng senador ang mga reformang isinusulong ng Department of Agriculture na naglalayong maibalik ang kakayahan ng Estado na mag-calibrate ng mga intervention, magpalakas ng extension services at i-modernize ang National Food Authority. Kung patakaran at polisiya ang lupang tatamnan ng sektor ng agrikultura, malinaw na isang naging lason, hindi pataba ang naging epekto at resulta ng rice tarification law. Umaasa ang mga magsasaka sa mas mabilis na aksyon ng gobyerno para maisalba ang lumulubog ng pangkabuhayan, buhay at pagkakautang.
Nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yun? Pagtitiyak ni Pangilinan, nakikinig siya at ang Pangulo na nakatakdang maglabas ng executive order para sa minimum floor price ng palay at sa full implementation ng Sagip Saka Act. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Matapos isiwalat ang umano'y sexual harassment ng kapwa konsehal, nanawagan si Manila 4th District Councilor Eunice Castro ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Safe Spaces Law. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Castro ang anyay hirap ng pagsalita sa isang male-dominated institution. Sana huwag niyo naman i-overuse yung power ninyo. Maraming naniwala sa inyo, maraming nagluklok sa inyo. Sana hindi laging pang sarili lang. Sana isipin niyo yung pangkalahatan. Kasi kayo namang nakaupo sa matataas na posisyon, may kanya-kanya kayong pamilya. At laging may balik ang pagkakataon at panahon. Sa isang privileged speech, inakusahan ni Castro ang kapwa councilor na si Ryan Ponce ng harassment, kabilang ang umano'y bastos na komento sa kanyang pananamit. Aminado si Castro na hindi naging madali ang pag-speak up dahil posible raw maapektuhan ang kanyang political career. Pero hinikayat niya ang mga kababaihan na tumindig laban sa pang-aabuso. Double standard pagdating sa atin. Kahit anong maging reaction mo, laging may sasabihin sa iyo ang tao. Tapos sasabihin nila, pag nag-react ka in any way, sasabihin nila, i-sugarcoat nila yon na biro lang yon. Una nang humingi ng tawad si Ponce kay Castro. Hinding-hindi raw hihingi ng kahit anong tulong si VP Sara kay PBBM para sa interim release ni FPRRD. Anya, hindi na raw mababawi ang ginawa ng Pangulo sa kanyang ama. Family matter na rin daw kung kanilang ituring ang kinakaharap na nakatatandang Duterte. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. For me to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Inapila na ng kampo ni FPRRD ang pagbasura ng ICC sa hirit nila na interim release. Detained pa rin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Tila maraming nadidiscover si Conan O'Brien sa Philippines, including his seemingly perfect twin. The comedy legend posted a picture of him kasama ang isang orange at white na pusa. Anya sa caption, 2 Manila cats chilling. Hindi lang yung cat ang lucky enough to take a pic with Conan, mapapasana all ka na lang din sa fan na ito whom he even greeted sa Instagram. He wrote, quote, "Met a fan who has my childhood photo as her lock screen. In the Philippines, it comes with your phone." Conan is in the country to shoot his Emmy-winning travel show, Na Conan O'Brien Must Go. Now in its 2nd season, the HBO Max series has featured various countries, including Argentina, Spain, Norway, and Ireland. Here's one for local theater fans. Bibida si PhilAm Tony Award nominee Conrad Ricamora sa Philippine staging ng musical na A Chorus Line. He will play the lead role of Zach in the production, which opens this March sa Samsung Performing Arts Theater. This will be Ricamora's debut sa Philippine stage. Kilala siya sa kanyang role as Oliver sa How to Get Away with Murder.
Dati na rin siyang gumanap bilang si Ninoy Aquino sa musical adaptation of Here Lies Love. He is also set to star in The Devil Wears Prada 2. Mariah Carey sinopresa ang Pinoy fans sa concert. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa C5 Kalayaan. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi na ikinagulat ni Ombudsman Boying Remulla ang desisyon ng Diskaya couple na hindi na makipagtulungan sa ICC. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ganito rin daw ang nangyari nang nakipag-usap sila sa DOJ. Dagdag ni Remulla, importanteng ilahad ang lahat ng nalalaman at hindi protektahan ang mga sangkot sa anomalya kahit senador pa ito. Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. Iniimbestigahan na rin daw ni Remulla ang alegasyon laban kay Senador Bongo. Yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. Di ba? Abangan ang aming buong panayam kay Ombudsman Boying Remulla sa On Point mamayang 7:30. Halos buong araw ang ulan ngayon. Alamin natin kung bakit. Nasa linya si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace, ano ang dahilan ng ulan? Yes po, magandang gabi Sir Willard. Ngayong araw nga po nakaranas ng mga pagulan. Yung malaking bahagi po ng Luzon, dulot po ito ng easterlies. O expect po natin, dala nga nitong easterlies, magiging maulap pa rin po yung kalangitan. Mataas pa rin yung posibilidad ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa Metro Manila, maging sa buong bahagi din po ng Visayas, maging sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Nueva Ecija, Aurora at sa area din po ng Bulacan. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pagulan na ito, and also pag-iingat din po sa posibilidad pa din ng mga pagbaha at pagguho ng lupain. Na-expect po natin hanggang sa mga susunod po na araw ay patuloy pa rin po magiging mataas yung posibilidad ng mga pag-ulan po natin any time of the day dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Samantala,
Yung LPA naman po na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, huling namataan sa layong 1,705 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility tomorrow afternoon or evening, and posible nga din po itong ma-develop into a tropical depression between tomorrow afternoon until Friday. So, kapag po ito ay naging isang ganap na bagyo at nasa loob ng PAR, ang local name po nito ay Ramil. And sa kasalukuyan po, mataas pa yung uncertainty ng mga scenario po natin. But first, posible po itong lumapit or maglandfall sa area ng extreme northern Luzon, and meron din pong possibility na lalapit ito sa may Bicol region and Quezon area, and then maglalandfall po sa Isabela or Aurora. So expect po natin ito pong mga scenario natin, posible po ito this coming weekend. But then mataas pa po yung uncertainty, kaya naman patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang gabi po. Maraming salamat sa update na yan, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Maagang natapos ang kampanya ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Japan. Laglag agad si Ayala kay Teresa Valentova ng Czech Republic sa first round ng Kinoshita Group Japan Open. Natapos ang laro sa final score na 6-1, 6-2. Pabor kay Valentova na katulad ni Ayala ay isa rin sa itinuturing na rising young star ng pro tennis circuit. Confirmed, magiging lolo na nga si Pinoy boxing legend at former Senator Manny Pacquiao. His wife, Jinky, officially announced sa Instagram na magkakaroon na ng baby girl ang kanilang anak na si Jimwell and his non-showbiz partner. Jinky tells her son, quote, "Time flies so fast na ikaw ang karga-karga ko noon. Sa susunod na buwan, ang apo ko naman." Jimwell is the eldest sa 5 mga anak ni Jinky and Manny. He is set to make his professional boxing debut ngayong November 29 sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California. Christmas came early sa Filipino fans ni Mariah Carey. Pinakilig kasi ng music superstar ang kanyang family, including me, with a special surprise sa kanyang concert last night. The highlights in this report. It was a sold-out celebration of pop royalty as Mariah Carey takes her Celebration of Mimi concert tour sa Mall of Asia Arena. From the moment she hit the stage, pinasaya agad ni Mariah ang titos and titas of Manila who sang along to every high note at whistle tone ng music superstar. Nostalgic feels ang hatid ng concert, with Mariah bringing back her 90s and 2000 hits tulad ng Emotions, Always Be My Baby, at We Belong Together. Kinanta din niya ang kanyang newer tracks, proving she's still got the voice, the glam, and the charm that made her a global icon. But just when fans thought the night was over, she gave Manila the encore everyone was secretly wishing for. That's right, pinarform ni Mariah ang All I Want for Christmas Is You na hit sa Philippines tuwing Christmas season. From the timeless hits to the festive finale, reminder ang celebration of Mimi that when Mariah sings, everyone belongs together. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Ganon. Kaya ka pala absent kagabi. Nagpapakasaya ka doon. Nagli-lip sync. Pwede ka pala sa lip sync,
lip sync Competition. competition. Oo. Okay. So, the bomb dropped. Okay, the We can bomb show dropped it. Oo. that the Discayas are not going to cooperate anymore. Right, right. Pero lahat ng mga nasabi na daw nila ay maiimbestigahan na, di ba? Yun na nga lang yung mga trail na sinasabi nga ng mga abogado, iba yung politika, iba yung legal, yung mga resibo, nasa kanila lahat yun. Di ba? Ledgers, their email exchanges, etc., bank deposits. So, palagay mo, lalong babagal? Naku, lalong babagal. Mahirap sabihin, no? I'm sure may ibang paraan, no? Sa AMLAC. Oo, may no? AMLAC naman. Sabi kanina ni Ombudsman Boying, meron silang nakitang paper trail at bank deposits ng isa sa 15 top contractors in relation to 2 congressmen. Tinanong ko siya, ito bang congressman yung na-mention ng mga Diskaya during the hearing? Sabi niya, hindi. Iba pa to. So yeah, tama si Willard, there are other ways. Pero yung iba din naman nagtatanong, ayaw nyo mag-cooperate dahil hindi kayo gagawing, hindi pa State sure witness. na gagawing state witness. Bakit sila ang may prerequisite na gano'n? Well, I guess iniisip ng mga Diskaya na kung sila ang may pinakamaraming naging transaksyon at makakahuli ng pinakamalalaking mga isda, mga balyena, kami na lang yung wag niyong ikulong. Kasi ayaw nila magpakulong, hindi ba? Yun ang kanilang sinasabi. Pero kung uunahin na lang muna yung Ghost Project na napakalinaw naman, di marami silang mapapakulong talaga, hindi ba? Napakalaki ng papel nila Kaya hindi sila pwedeng automatic na state witness. Oo, yung mga Diskaya. Pero ibig ko sabihin, if they really want to put someone in jail, napakadali yung Ghost Project pa lang. Kitang-kita na. Oo, yun na yung resibo, hindi ba? Pero hindi kasi didikit yun. Posible, hindi didikit sa politiko. Sa politiko, baka lang sa contractor. Baka kay DPWH, kay contractor. DPWH, oo, ayun. Pero tingnan natin, baka naman they might change their mind. Okay, ganun na, no? Alright. Follow the money. Follow the money. 71 days to go before Christmas. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.